at nanalo. Matapos ang 2 taon ay tumakbo siya para sa congressman laban sa kanyang Tito Floro at natalo sa 18 noong Oktubre 1970. Dumalo na isang misa si Congressman Floro Crisostomo sa St. Paul Cathedral sa Vigan. Habang nakaluhod sa luhuran ng simbahan, ay nilapitan siya ng 2 lalaki at binaril sa ulo. Naagad niya ikinasabi. Ang ina naman ni Bongbong na si Carmelin ay 2 beses nang inambush, ngunit nakaligtas sa parehong pagkakataon. Ayon sa Rappler, bago mangyari ang pananampak, ay ipinagutos ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang pagsampa ng kasong arson kay Vicente Bingbong Crisostomo dahil sa pagkakasunog ng 2 barangay. Nakipag-meeting din daw si Floro kay Pangulong Marcos Sr. upang hiniin ang kanyang di umano bahagi sa mga nasamsang at tagumpay sa Solid North. At di umano ay ilalantad niya ang naging papel ni Marcos Sr. at pinsan nitong si Fabian Ver sa naging pagmumonopolyo ng tabako sa rehiyon ng Ilocos. Pagkatapos nito, pagdating na nga ng Oktubre ay pinaslang na si Congressman Floro Crisostomo. Naging usap-usapan pa rin sa kanilang bayan na si Manong Chavit daw ang nagpapatay sa sarili niyang tiyuhin. Ngunit, kundi ng iba na sinasabing sa dami ng naging kaaway ni Floro Crisostomo ay hindi na talaga malalaman kung sino ang salamin. Magpasa hanggang ngayon ay wala pang napapatunayan at nananatili pang hindi lutas ang kaso. Noong 1970, tuluyan ang hinatulan ng arson si Bingbong para sa pagsunog sa 2 barangay sa Bantay at sinintensyahan ng double life imprisonment. Pero Hunyo ng taong 1972 pa siya aktwal na nakulong sa Pilipinas. Nagawa pa niyang tumakbo bilang mayor sa Vigan noong 1971, ngunit natalo sa kapatid ni Chavit na si Evaristo Tito Singson. Ang kanyang ina na si Carmelin Crisostomo naman ay muling tumakbo bilang governor. Ngunit natalo siya ni Chavit Singson at dito na nagsimula ang paghahari at pagiging political kingpin ni Chavit Singson na matagal na panahon sa Ilocos Sur. Una yung tinutukan ang kaayusan at kapayapaan upang matapos na ang tigil na nakaguluhan sa kanyang lugar na notorious pa noon dahil sa karahasan at kamatayan na nangyayari halos araw-araw. Pinagsikapan niyang maipatupad ito kahit sa mga sarili niyang taga-suporta na nagsusumanti. Bagamat naiintindihan niya ang naghihimagsik ng mga ito dahil sa pagkakamatay ng kanilang mga importanteng tao sa kanilang buhay. Naghigpit pa rin si Manong Chavit at ipinakulong niya ang mga ito hanggang sa humupa na ang kanilang sama ng loob. Dito niya ipinulong at sinabing hindi na nila maibabalik ang mga namatay. At kapag naman kumunti sila ay hindi na matatapos ang pataya. Matapos ito ay nag-apila siya sa radyo na isurrender ng mga tao ang kanilang armas. Dinilig naman ng lahat ang kanyang panawagan na umabot sa mahigit 6